Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. And for today, obviously, we'll be talking about cost of living dito sa Baguio City or dito sa La Trinidad. Kasi geographically, located ako sa La Trinidad but most of the time, yung mga sources natin sa Baguio, ganyan. I am just one drive away from Baguio City. So anyway, I will be sharing with you kung ano yung mga experience namin as a local. Syempre, iba-iba tayo ng way of spending, ganyan, or lifestyle. So this is just for us. We are a family of 3 since may anak na tayo. Before, I have been sharing with you guys yung cost of living natin dito sa Baguio when I was just living alone. So, yung spending natin at this time is different from that. So, obviously, may dagdag kasi nga may anak na tayo and we have other expenses for that. So, ayun, if you want to learn more about living here in Baguio City, just stay tuned on our channel. Let's start with the rent kasi yun yung pinaka-controversial every time that I post a cost of living na video. As I always say, hindi kami nagre-rent, but then I'll just tell you na lang kung magkano yung rate ng ganitong unit dito sa amin. So, bale, this is a 2-bedroom na unit with a separate kitchen and CR. So, medyo malawak naman siya. Mga nasa 35 to 40 square meter siya. This can cost 10,000. So, ang available dito is may mga cabinet, ganyan. And sa mga ibang units, meron silang lutuhan. Depende talaga siya sa inclusion nung sa may-ari ng unit. We are a family of 3, so kailangan talaga na may separate na room. Pero kapag kayo is living alone and okay naman kayo sa studio type, I think may mas mababa pang mga rentals, ganyan. What I recommend is check on FB pages or better is puntahan nyo personally kasi madaming scammer ngayon. Parang pinipicturean nila or kumukuha sila ng photo ng ibang unit and then kiniklaim nila. So, medyo tricky yung sa part na yon. Pero, ayun, yun yung suggestion ko. Usually, kapag nag-stay ako sa Manila, nag-check ako online and then pinupuntahan ko muna. Hindi ako nakikipag-transact online na magbabayad ka kaagad without checking yung sa place just to avoid yung mas-scam, diba? Lalo na kapag pinag-ipunan mo, ganyan. So, ayun yung recommendation ko when it comes to rental. May mga nag-o-offer din kasi ng fully furnished, bare na units, ganyan. So, depende talaga siya, but expect na kapag fully furnished siya with 1 or 2 bedroom na sa mga 15K, yun yung usual na nakikita ko nung nag-check din kami. Kapag gusto nyo talaga ng medyo mas makamura kayo and spacious siya, magstay kayo dun sa medyo malayo sa town. Kasi kapag sa town proper, medyo mas mahal talaga siya. Kasi mas makakatipid ka sa travel time mo. Pero kapag one ride naman tayo from town, okay din lang naman siya. Mas affordable. For example, dito sa may Bakakang, Luwakan, ganyan. Or yung mga mas malalayo pa. Kasi mas spacious siya. Yun yung advantage natin kapag nasa mas malayo. So, tansyahin na lang natin kung ano yung mas kailangan natin. Lalo na if working ka sa town, edi mas okay kapag mas malapit. Pero kapag ikaw naman is working from home, I think it's just okay to stay far from the center. So, yun yung sa rent natin. Let's go with the food and groceries. Ito medyo malaki-laki siya kasi when it comes to food, of course, depende din kung ano yung kinakain natin. Kapag mahilig tayo sa instant or takeaways, ganyan, I think depende kasi most of the time nagluluto ako. But for our budget, I think I already shared yung sa groceries natin. Usually, it cost us 5,000 pesos for the groceries. So, for example, yung mga sabon, yung mga kailangan sa kitchen, ganyan. Yun yung cover nung sa groceries natin. And then, weekly, nagpapalengke kami dyan sa labas. So, usually, ang budget naman namin doon per week is 1,500 to 2,000. Depende din kasi kapag need namin na bumili ng mga fruits. Medyo mahal ang fruits, di ba? But kapag kayo yung katulad namin na mahilig sa gulay, and then syempre may kasamang mga karne, ganyan. Medyo mahal yung sa part ng food. Pero iniiwasan kasi namin na
kumain outside. Instead na kumain kami outside, we just add it to our budget. So kapag lumalabas naman kami, ang usual na budget natin is 1,000. So once or twice in a month kaming lumabas. Syempre kailangan naman nating maging practical na ngayon kasi may mga ibang expenses tayo. Pero need din naman nating lumabas as a family. Kailangan din naman natin yung ganong time to spend with our family. So we have to really be more aware kung magkano yung budget na kailangan nating i-allot for this specific na expense para hindi tayo sumobra or hindi tayo mabitin and need pa nating umutang. Yun yung sa food namin. And nakikita nyo naman every time that I do groceries kung ano yung mga laman ng groceries natin. But when it comes to food, especially for those who want to live alone, ganyan, I think there are times na mas practical na bumili outside. Mas practical na mag-take away ka na lang kaysa magluto, ganyan. I think it depends also. Kailangan din nating tingnan yung side na yon. The most practical way na mas maka-lessen tayo sa budget is to check sa wet market. Puntahan natin yung public market. Doon tayo bumili ng mga groceries na wet goods, vegetables, or fruits. Kasi mas mahal talaga kapag dun sa supermarket. Pero yung convenience din naman kapag nasa supermarket tayo. So, parang balance lang talaga. We need to balance everything. Ganun talaga. We can never win. Next naman na pag-uusapan natin is our utilities. Well, sa amin, ang pinagagastusan lang namin is electric bill, water bill, internet, and I think yun lang. Yung tatlong yun. So, we start with the internet. Kapag sa internet is 1,500 lang yung binabayaran namin for our plan. Okay naman siya yung sa Converge. Yun yung provider namin. So far, minsan lang kami nagka-problema before nung bumagyo talaga. Parang lahat naman affected. So, wala akong issue doon. And so far, working naman siya until now and hindi siya lagi. So, next is our electric bill. Usually, nagre-range ang electric bill natin around 1,000 to 1,300. Max na namin yon. So, bumababa din siya hanggang 800. So, depende if meron kami dito. Usual na mga appliances namin is induction, yung kettle, fridge. Itong fridge namin, ito yung medyo malaki ang consumption. We have gadgets. And we also on our lights during nighttime. I mean, yung light namin is yung nasa likod. Yan. And then yung Christmas light dito. Yun yung na-on namin. And may water heater tayo sa CR. Ano pa bang mga namin? Washing machine. Mga 2 times or 3 times a week ako naglalaba. So, depende kung gaano kadami yung labahin natin. So far, yun yung spike ng electric bill. Medyo mahal yung electric bill namin dito. For our water bill, mas malaki na naman siya kasi delivery yung water namin dito. Kapag makahanap kayo ng place na okay yung water nila, sobrang tipid na yan. Lalo na kapag provider nila is water district and yung natural na source ng water dito sa Baguio. Ang water namin, umaabot siya ng 2,000 to 2,250. Yan na yung max namin, 2,250. Kasi per cubic meter tayo, 250 pesos yung worth niya. So, medyo mahal siya kasi nga naglalaba tayo and then naliligo araw-araw, ganyan. And then si baby din naliligo. So, minsan nire-reuse namin yung water na pinagliguhan niya. Yun yung ginagamit namin to flush our toilet para hindi naman sayang or maglinis dun sa CR after maligo. So, ayun yung practical namin dito sa Baguio kasi nga medyo mahal siya compared sa Manila. Mas mahal ang tubig dito kaysa dun sa Manila. And mas mahal naman ang kuryente sa Manila kasi gumagamit sila ng AC, which is dito, yun naman yung kagandahan kasi hindi naman kami gumagamit ng AC. Electric fan siguro sa summer, pero minimal lang naman yun. So, ang spike pala ng mga bill natin sa electricity is kapag summer, medyo mas mahal siya. Parang may additional silang charge during summer kasi nga mas mataas yung consumption comparing with kapag normal lang na season. So, yun yung sa mga electric bill natin. Fix lang siya, so I have nothing to complain about that. Kasi nga, yun naman talaga yung consumption natin every month. Next na pinagkakagastusan din namin is
our baby girl. Syempre, nagnanapi pa siya and she is using wipes. So, monthly, may spending tayo doon, which is we allot 1,500 for her nappy. And minsan, kapag kailangan na nating magpalit ng kanyang wardrobe, syempre lumalaki siya and every 3 months, usually, yun yung growth na maximum na yung damit niya na kumasya sa kanya. So, medyo mapapagastos din tayo doon, mga 1,000 to 2,000 yung mga damit. Syempre, ako bumibili lang talaga ako ng mga sets na pangbahay kasi most of the time nandito naman siya. Sa mga ibang damit niya, may mga nagbibigay kasi. So, we are so happy and thankful for that kasi we don't need to spend most of the time sa mga damit. Kahapon lang pala bumili kami ng shoes niya kasi maliit na yung unicorn na slipper niya. And then, kailangan na nating mag-upsize. So, ayun, one at a time kami bumibili ng shoes. Most of the time, iisa lang talaga yung gamit niya. Kasi, ang bilis nilang magpalit. So, instead of us spending sa mga material na bagay, ginagamit na lang namin kapag lumalabas kami ganyan. Ayun, pumunta naman tayo dun sa transportation na portion. So, yung mode of transportation dito is through jeep, taxi, ganyan, or bus kapag palabas, or van. But let's talk about sa daily na ginagamit nating transpo is yung sa jeep. Ang short trip na rate for the jeepney is 13 pesos. So, every kilometer I think is may additional na 2 pesos. So, when it comes to taxi naman, flag down rate natin is 50 pesos. So, most of the time kapag nagtataxi kami from town until dito is umaabot kami ng 200 to 300 na range. Depende sa traffic. So, next is yung sa healthcare naman tayo. Since meron na si baby, of course, may mga check-ups din siya. But, most of the time, ina-avail ko yung free na check-up nila dun sa BGH kasi okay naman yung mga doctor and everything. Pero when it comes to emergency, like nung before, na talagang nag-spike yung temperature niya, so tinakbo na lang namin sa hospital. And most of the time, ang rate ng mga doctors dito is 500 per consultation and depende din sa mga doctor na ma-meet ninyo. Pero yun yung experience namin, parang 500 ganyan. So yun yung mga related dun sa healthcare natin. And I think mas okay naman yung i-boost natin yung immunity natin with the food. Pero kapag kulang, you can opt to add some supplements, ganyan. Kapag lumalabas naman pala kami, ang additional na parang pinaggagastusan na natin ngayon is kapag pupunta tayo sa mga parks. So kami, we try our best to go in the park, yung mga free na park. So we can enjoy at the same time. Or kapag umuulan ganyan, ang isa pang spending namin for baby is dun sa play yard. Pinupunta namin siya sa play yard. Of course, kailangan din niya ng socialization. And kapag sa SM kami pumupunta, mga 200 pesos yung sa 1 hour nila. And that's enough. Pag lumalabas tayo, nadadagdagan yung mga gastusin kasi kailangan natin kumain, kailangan natin mag-travel, ganyan. So, yun yung mga additional na expenses natin. And of course, kapag may mga emergency tayo. Pero yung pinaka-basic na kailangan to consider if you want to live here is, ayun, yung mga nasabi ko sa inyo kanina. Ito naman yung other na need natin i-consider kapag mag-stay tayo. One thing na kailangan natin i-consider is yung sa traffic. Baguio is leading because of its tourism, I guess. So, yun yung kadalasan na problema natin dito, yung sa traffic. When it comes to air naman, quality ng air, okay naman kapag nasa medyo malayo. Kasi kapag sa sentro, medyo na siya mausok, ganyan. So, yun yung mga small details na kailangan din natin i-consider. When it comes to park, may mga available naman na free na parks dito. When it comes to weather, okay naman yung season dito kasi most of the time, cool lang. During summer, mainit din dito. So, don't expect na ganun pa din kalamig. Syempre, lahat tayo, we feel the global warming. And during June to October, ganyan, maulan naman siya. And November, December, medyo kumakalma yung natin, yung sa weather. And one thing na na-appreciate ko na I'm proud about is yung sa mga tao. Okay, yung mga tao dito. When it comes to crime, I think most of the city
has their own crime rate. Check na lang natin. Pero so far, safe pa naman dito comparing with other cities. So, ano yung overall na total natin? Alam ko nakapag-compute na kayo. But anyway, medyo malaki siya in a way kasi may bata nga tayo. Let's reveal kung magkano yung total na spending natin. We are so lucky that we don't pay our rent. Ilalagay ko na lang siya as 20 to 30K na budget when it comes to living here. And comfortable naman siya. But still, it's a tight one. I think for you to live here comfortably dito sa Baguio, you have to have at least 50,000. So, kung gusto mong lumabas or sa mga pumaparty, ganun. Pero sa amin wala kasing ganun. Thankful ako na walang ibang pinagkakagastusan. Except sa food, dun tayo medyo, kailangan mag-adjust. But anyway, if you're planning to live here in Baguio City so far, yun yung mga need nating consider. Ayun lang yung pwede kong i-share sa inyo. And kapag may mga other questions kayo, just leave in our comment section. Kapag naabot ninyo yung part ng video na to, comment down below. Hi vlog! Comment down Baguio City. I hope na nag-enjoy pa din kayo with our sit-in video. You're eating? So, ayan, may kasama tayo dito. And I hope na napapanood pa din ninyo yung mga latest na vlogs natin. And we are in our Mommy's Diaries era. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you next time. Bye! Bye.